Naghihintay ang bobbit worm kung saan tila walang laman ang ilalim. Makikita ito sa buhangin, malapit sa mga coral at basag na kabibe. Habang nakatingin ka sa patag na ibabaw, inilabas lang ng bobbit worm ang galami nitong pandama. Nagtago ito na parang alien kahit isa itong nilalang dito sa mga dalampasigan. Umatake ang bobbit worm na parang bala ng baril. Sa isang iglap, lumilitaw mula sa buhangin ang lalamunan nitong may panga. Hinahawakan nito ang biktima at hinihila sa lungga. Nakita ng mga diver at aquarist kung paano hinati ng bobbit worm ang isda. Halos magkalahati ito sa isang pitik at nagiiwan ng ulap ng kaliskis. Ang pinakakatakot ay ito, ang bobbit worm ay nabubuhay sa tabi natin sa loob ng maraming taon. Nananatili itong invisible at lumalabas lang sa sandaling huli na upang makabawi ng kamay o buntot. Ang bobbit worm ay isang malaking polychaete. Karaniwan itong umaabot ng 1 metro. Ngunit ang iba ay mas lumalaki pa. Ang katawan nito ay may daan-daang siksik na segment. May matitigas itong patusok sa gilid. Kung makapit ito sa buhangin, panghawak sa biktima. Sa ulo nito ay may 5 manipis na galame. Nadarama nito ang galaw ng tubig. Sensitibo rin ito sa pagdampi. Ang pinaka nakakatakot ay ang lumalabas nitong lalamunan. Ito'y bumabaligtad na parang guwantes. Naglalabas ito ng matutulis na panga. Sa mga panggang ito, pinuputol nito ang malambot na laman. Parang gunting itong humihiwa. Tumpak nitong nilalaplap ang biktima. Ang pangunahing katangian ng bobbit worm ay ang perpektong pananambang nito. Humuhukay ito ng malalim na butas sa buhangin at graba. Pinapatibay ang dingding nito. Tanging mga galame lang ang iniiwan sa labas. Kapag nahipon ng isda o hipon ng tubig, mabilis itong lumalabas. Isinasara ang mga panga. Ginagamit ang butas bilang pingga. Hinihila pababa ang biktima. Ang mga buhok nito ay parang pabaliktad na kawit. Ang bigat ng katawan nito ay nagsisilbing angkla. Kung malaki ang biktima, hinihiwa ito sa piraso. Isa-isang hinihila papasok, na natiling hindi nakikita. Ang bobbit worm ay gusto ang may init na dagat na may coral reef. Makikita sila sa Indo-Pacific at tropical na Atlantic. Pinipili nila ang lugar na may buhangin, bato at mga kalat. Doon mas madali itago at patibayin ang kanilang lungga. Sa ganoong daloy ng tubig, palaging may isda. Kaya ang bobbit worm ay may sapat na pagkain. Sa araw, mas malalim sila sa lungga. Sa gabi, lumalabas sila at mas nagiging matapang. Minsan, hindi sinasadya silang napupunta sa mga home reef aquarium. Nagtatago sila doon ng buwan-buwan. Sila ang dahilan ng pagkawala ng snails, hipon at soft corals. Sa biolohiya, ang bobbit worm ay isang annelid ng pamilyang Unicidae na may hydrostatic na balangkas. Sa loob ng mga segment nito, ang presyon ng likido at kalamnan ay gumagana parang spring. Nag-iipon ito ng enerhiya para sa mabilis na pagtalon. Ang mga panga ng bobbit worm ay gawa sa matibay na chitin. Halos hindi ito mapurol. Ang mga galame ng bobbit worm ay sensitibong mechanoreceptor. Para rin itong pang-amoy nila. Kaya, hindi nila nalalampasan ang mahinang paggalaw o bakas ng biktima. Mag-comment, ano ang mas nakakatakot? Ang mabilis na pag-atake ba ng bobbit worm? O ang kakayahan nitong manatiling hindi nakikita? Ang pangalang bobbit worm ay naging tanyag noong dekada 90. Mabilis itong kumalat sa mga nag-aalaga ng aquarium. Dahil dito, nagkaroon ng bobbit worm ng reputasyon bilang isang halimaw. Sa totoo lang, hindi naman nanghuhuli ng tao ang bobbit worm. Ang kagat nito ay bihira at panlaban lamang. Kaya, huwag na huwag itong hawakan ng kamay. Ang ilang kamag-anak ng bobbit worm ay nakakabalik ng nawawalang bahagi. Dahil dito, nagmumukha itong matibay na nilalang. Kaya, mahirap itong ganap na alisin mula sa bahura. Ang mga kwento ng paghuli ay pare-pareho, gabi nilalagyan ng patibong, pinapatay ang puting ilaw, at bigla, isang bobbit worm na halos 1 metro ang haba ang sumusulpot mula sa siwang. Sa kalikasan, kadalasang nakikita ng mga diver ang mga galame at bunganga ng lungga ng bobbit worm. Kapag inilawan, aalis ang bobbit worm palalim. Sa mga aquarium, natuklasan ng bobbit worm sa pamamagitan ng infrared shots at malinis na hiwa sa mga coralline. Ang mga siyentista ay namangha kung paano kinukuha ng bobbit worm ang mahihinang isda. Binabago nito ang balanse ng bahura at halos hindi ito nakikita ng tagamasid sa loob ng maraming taon. Ang resulta ay simple, ang bobbit worm ay isang mandaragit sa lupa, nag-aalis ng pagkakataong makatakas ang biktima. Kung makita mo ang bunganga, huwag hawakan ng buhangin, hindi gusto ng bobbit worm ang mga bisita. Ito ang channel ng mga nilalang sa lupa. Mag-subscribe para makakita ng mas marami pang nakakatakot. Malapit na ang mas nakakatakot na nilalang. Paalam!